Jordan River, tinatawag nila na River of Miracles. At dyan din binaptay si Jesus. River of Miracles kasi maraming miracles dyan naganap. Yung isang Syrian na mayroong leprosy na sinabi sa kanya ni Isya na prophet Isya na ilubog mo yung katawan mo diyan ng 7 times at gagaling ka. At nagaling yun. At saka yung nagre-reverse yung flow ng tubig diyan pag nilagay ni Patriarch Chopilo yung kanyang cross, nagre-reverse, may papunta doon at may papunta dito. Yan ang miracles din, isang nangyari na miracles. Pumunta kami diyan sa sa Jordan River. Din kami dyan, binaptize din kami ni Father dyan. Pero ako hindi lumubog, yung iba naglubog dyan. Yan ang tinatawag na Dead Sea. Noon ay full of life yan. Pero nang magalit ang Panginoon, nagpadala siya ng fire from heaven. Kaya nasira yun ang Gomora at saka Sodoma. Kaya yung dagat na yan ay naging lake. Tapos itong Dead Sea na to ay 10 times ang alat niyan. Kaya pag magpunta ka dyan, ingatan mong hindi matalsikan ng tubig ang iyong mata. Kasi nakakabuta yung tubig dyan. Tapos ang Dead Sea ay parang naging lake, kaya ganyan ang hitsura niya. Hindi makakalabas yung tubig dyan. Baka yan ang isang cause na bakit masyadong maalat yung Dead Sea. O lahat ay mga dagat, tubig. Kasi gusto ko lang pakita sa inyo yung tubig na kung saan yung mga miracles ni Jesus nangyayari. Diba? Yan, Sea of Galilee dyan. Diba sa Sea of Galilee maraming, ayan kami nagbo-boating. Kasi in-experience namin yung pag-boating din ni Jesus na kasama yung mga apostles niya. Na kung saan ay naglakas ang hangin at saka pinasok na ng tubig yung kanilang boat. Tapos natakot yung mga apostles kasi si Jesus ay tulog kaya ginising nila. Maestro, hindi mo ba alam na pinapasok na tayo ng tubig? Natakot sila, takot sila. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, ganyan ba kayo kaliit ang pananampalataya niya? Kasi andyan na siya, tapos nakalpanin siya. Tapos si San Pietro, na gusto din, kasi nakita niya naglakad si Jesus dyan sa tubig. Gusto niya rin maglakad. Sabi niya, gusto ko rin maglakad. Sabi ni Jesus, halika, magbaba ka, lakad ka. Tapos kundi naglakad din siya sa dagat na yan. Tapos sa Sea of Galilee, naglakad din siya. Tapos dahil sa kanyang kunting pananampalataya, unti-unti siyang nalulunod. Kaya sabi ni Jesus, ganyan ko nakaliit ang iyong pananampalataya. Natakot siya. Kaya kinuha ni Jesus yung kanyang kamay para hawakan siya. Ang dyan din ang miracles na nangyari, yung mga ngisda na wala silang huli. Tapos pinatapon ni Jesus yung lambat dyan. Dyan, sinabi sa amin dyan. Medyo lang sa girigit na. Kaya sabi ng mga apostles, wala nga kaming nahuli. Isang gabi kami na naghuli doon naglaot kami doon sa gitna, wala kaming may nahuli. Tapos dito pa kami itapon ng lambat namin dito sa tabil na yan. Pero kahit ganun ang iniisip nila, tinapon pa rin nila yung lambat nila. At dyan, nakahuli sila ng maraming isda. Punong-puno yung kanilang may sobra pa. Ipakita ko rin sa inyo yung diserto. Diserto sa Israel. Galing kami sa Nazareth. Nagbiyahe kami papuntang Jerusalem. Kaya dumaan kami ng diserto.
Kala mo iba-iba yung diserto dito doon. Yan siya ay diserto ng mga ano, tuyong damo. Yan, nakita nyo. Yung tuyong damo. Yan, isang klase din yan ng diserto doon kasi mayroon ako ipakita din sa inyo dyan mamaya na diserto din siya. Pero dyan sa diserto na yan, hindi naman lahat na tuyo yung ano dyan, tuyo ang makikita nyo. Kasi doon sa unahan, may mga green din. Parang tiki doon, ano tawag doon. Aywan ko, yung prutas nila. Kasi naka-invento yung mga, naka-invento sila na yung tubig. Galing daw sa Jordan yung tubig eh. Yung tubo, mayroon silang tubo na itinanim sa baba. Tapos doon dumadaan yung tubig. Kaya doon sa Israel, may makikita ka na ring berde. Kasi yan nga, yung prutas nila, nakalimutan ko kung anong prutas yun. Yan. May berde din yan sa unahan. Tingnan nyo, may mga berde yan sa unahan. Kasi yun nga, hindi lahat ay tuyo, hindi talagang diserto. Siguro sa panahon siguro na Abraham, talagang diserto yan, ganyan siguro itsura. Mga tuyong damo ang makikita. Pero ngayon, mayroon ka ng berde na makita. Maraming galing kami sa Tel Aviv, marami kaming nadadaanan na mga berde. Mayroon pa nga doon mayroong saging, mayroong olive, mayroon pang mango. May berde doon. Yun, nakita nyo yun. Pero dito lang sa tabi, kasi mga grass siguro yan. Hindi naabot ng tubo kung saan gagaling yung tubig. Kaya tuyo yung grass dyan. Tuyo yung mga tawag dyan, yung mga grass. Tapos doon na naman ipakita ko sa inyo. Isa na namang diserto ng mga buhangin. Yan buhangin yan. Iba-iba yung kulay ng buhangin doon. May mga buhangin na buhangin na itim, may mga buhangin na puti. Malapit yan sa Jordan, siguro na. Malapit daw yan sa Jordan yung mga buhangin na yan. Palapit na kami ng Jerusalem. Na daanan namin yung isang klaseng diserto ng mga buhangin. May buhangin na itim, yun may itim na buhangin, tapos doon sa may mga buhangin din na puti. Kaya sabi namin, dalawang klase pala ang diserto dito. Diserto ng mga tuyong damo at saka diserto ng mga buhangin. Maganda yung maganda tingnan yung Pwede dyan sa parang, na to siguro, Jordan, malapit na sa Jordan. Kasi dyan, may nadaanan kami dyan na may bahay-bahay. May nga bahay-bahay. Kasi yung, white sand na yan, nakikita nyo. May mga bahay-bahay dyan. Tapos yung hanap buhay daw nila dyan ay yung camel. Kung sino yung mga turista na pupunta dyan, magsakay sila ng camel, tapos siyempre magbayad ka. Parang yun ang source of income nila. Diyan yan sa may malapit sa puti na na yan. Na damo, hindi damo yung buhangin. Na yan. Malapit na yan malapit na kami sa Jerusalem niya.